Okay, gigil na naman. Okay, gigil na naman talaga. Ayan. Okay, gigil di yan kay Auntie Claire ninyo. Bakit ka ako? Aba, dahil dito sa sinabi niyang area, minsan na po nating nakita mismo ang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa ibang mga tao. From GMA News po yan. GMA Super Radio Davao. Ayan po. Ayan. Okay. Unang-una po, yan pong mga guro natin ay hindi po basta guro lang. Iyan po ay nagsisilbing mga katulong ng mga magulang sa paaralan. Saan ka nakakita? Ilang oras sa school? Nagtuturo, sisigaw-sigaw, okay? Nagtitiis sa maliit na sweldo. Ako po, okay, ako po. Asawa ko po, teacher. Mga bayaw ko po, teacher. Mga pinsan ko, teacher. Okay? Mga kaibigan ko, teacher. Puro po teacher. Nagtsatsaga sa maliit na sweldo galing sa gobyerno. Ako din po, teacher. Teacher po ako sa online. At ang mga tinuturuan ko naman po ay ibang lahi. Chinese, Japanese, Malaysian, Korean, Italian, German. Pero ni minsan po, hindi po sumagid sa isip ko na turuan po ng ganitong pag-aasal ang aking mga estudyante para po magkaroon sila ng kawalang moduhan. Hindi ako public teacher pero ramdam ko yung sakit. Mas lalo na siguro sa mga guro pang sinabihan nito. Napakasakit sa kanila nito. Kung sabihin kaya natin na itry niyang magturo at humawak ng 50 plus na estudyante sa loob ng classroom. Though, hindi ko na-experience pero alam ko ang hirap ng mga guro. Hindi nga lang guro ang profession nila eh. Ano pa yung profession nila? Administrative aide, administrative officer. Napakadaming paperwork ng mga yan. Diyos ko. Mga kakilala kong guro, napakadaming ginagawa niyan sa school para lang makapagturo ng ayos din sa mga bata. Tapos sasabihan lang ng ganun. Kung kayo po kaya ante ang magturo sa mga bata para malaman niyo po yung hirap ng pagiging isang guro, masabi niyo pa po kaya. At heto po isa pa. Discipline starts at home. Hindi lang po sa paaralan, kundi sa bahay din po. So, how can you hold teachers accountable for behavior that is influenced by multiple factors beyond the classroom? Okay, so paano mo pananagutin itong mga gurong ito sa pag-uugali o kilo sa mga mag-aaral sa nai-impluwensyahan or nai-impluwensyahan sa labas? So, hindi lahat ng behavior ng isang estudyante ay kontrolado ng guro. Pakitandaan po yan, Auntie Claire. Dahil dun sa sinabing yun ni Auntie Claire, obvious na talagang hindi nila pinapahalagan ang importansya ng mga kaguruan dito sa Pilipinas. Kaya ano nangyayari sa mga kaguruan sa Pilipinas? Lumilipad sa ibang bansa dahil doon nila nararamdaman ang kanilang halaga bilang isang guro. Tsaka bukod tangi pong kayo lang na nakilala kong spokesperson ng Malacanang na nagtuturo sa bayan kung paano maging bastos. Kung paano maging bastos sa pananalita. Okay? Kung paano maging bastos sa pagsagot. So, tumingin po kayo sa salamin, yun lamang po. At sa mga kaguruan naman, sana po ay magpatuloy po kayong mag-educate ng
mga bata, wag pong pansinin yun. Alam niyo po yung halaga niyo as a guro. Okay? So, pagpatuloy niyo lang po at mananagana din po tayo balang araw. Talaga nang gigigil, pasensya na po kayo. At yun lamang po ay opinion ko. Kung may kulang pa po, pwede nyo pa pong i-comment sa comment section. Again po, ako po si Marce, isang content creator po dito sa Talim Island, Binangonan, Rizal. Pakipalaw naman. Bye-bye guys. Bye-bye mga Marce. Gigigil.